busy po itiwan natin. Actually, may exhortation, motivation coming from our elder from Ilagan City, Isabela. So, sundan po natin. Meron po tayong susunod na preacher. Dalawa yan. 2 oras. Dalawa wala po. Ako, ayan. So, parang hindi ko pa nakikita. Diba? Nasiya lang. Ayan. So, ayan, great encouragement for us. Tingnan nyo yung ating tema. Great picture from our the Primitive Baptist. At kita po natin yung mensahe ng isang servant of God na solely dependent unto the Lord, solely dependent lahat actually being provision, and then also kung ano po yung binigay na gawain ng ating Panginoon, hindi po hadlang kung ano ang pangako na meron ng ibang tao. Diba? Nakikita niya yung gawain ng Panginoon. Ano ko na po, Maratis. Ready na ba yung ating susunod na speaker? Okay. So, dalawa na lang po. 2 oras. At aking pinatawagan yung sa bandang dulo ng norte, ating kapatid, Elder Remy Ramos. Magandang hapon po, mga kapatid. Kaya pa ba? O hindi na? Sabihin ko lang na conclude na po natin ito. Malakas mo ba? Malakas mo ba? O yan? Yun pala eh. Mahina po. Okay po mga kapatid, isang kagalagan po na nakarating po kami. Napakahaba po yung aming biyahe. Ano po? Kaya sa bagay ay kung mangaral man po kami ng napakatagal, ay huwag po kayong magalit sapagkat minsan 1 taon lang naman po ito na mangyayari. Ano po? Kaya huwag niyo po kaming sisihin ko po yung nag-schedule, yung nag-organize. Okay po yung ating tema. Nasa Psalms 31 verse 24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Ito po ay napaka-exit mga kapatid na talata sa Biblia na hinamo para po sa ating Thanksgiving dito sa South Metro Primitive Baptist Church of God. At salamat sa Panginoon sapagkat naabot na po natin yung 23 years ng paglilingkod. Napakatagal, ano po? Kaya wag po tayong magsawa na tayo pong mga kapatid ay magpatuloy sa gawain na pinagkatiwala ng Diyos po sa atin. At habain po natin ito, kukunin po natin ito sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 18. Yan po yung ating text. Ano po? Tayo po ay manalangin, Panginoon namin Diyos. Ngayong hapon ay narito po kami upang magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa iglesyang ito, dito sa Muntinlupa, sa South Metro. Dalayan mo po, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang bawat mga kapatiran. Hamunin mo nga po sila. Dakilang Ama, sa mga salita mo na siyang may pangaral. Pagpalain niyo po ang araw na ito na maging hamon po sa amin ang bawat mga salita mo, Panginoong Diyos, na siyang may papahayag upang maging kalakasan po namin, upang maging ikatitibay po namin, Panginoon, sa paglilingkod. Pagpalain niyo po ang araw na ito at ikaw lamang po siyang may taas at siyang may madakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen.
chapter 20, verse 1 hanggang po sa verse 18, ay makikita po natin dito yung pagkahari po ni Haring Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat po ay pang-apat po siya na hari ng Judah under the divided monarchy, at yung kanyang tatay, mga kapatid, ay si King Asa. Ang Judah, it is the southern kingdom of Israel. Judah is a province and the capital city is Jerusalem. Yun po yung po nun, yung capital po nun, mga kapatid. Sa northern kingdom, makikita po natin yung Samaria. At dito, kung ating titignan, mga kapatid, sa 1 Kings chapter 15, verse 24, sa ating mga Bible, medyo mahaba-haba lang po ito sapagkat ito po ay isang kasaysayan ng isang paghahari. Ano po? Para maiba naman po yung ating pag-aaral. 1 Kings chapter 15, verse 24, mga kapatid, and Asa slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David, his father, and Jehoshaphat, his son, reigned in his stead. At si Jehoshaphat na kaniyang anak ay naghari. Siya po yung umalili sa kanya doon sa leadership, mga kapatid. Kaya dito ang ating titignan ang 1 Kings chapter 22, verse 42. 1 Kings chapter 22, verse 42 sa ating mga Bible. Ang ating bubuklatin po yan para hindi po tayo makatulog. Ano po? Siguro alam ko po na gising na yung iba. Kasi pati ako nakatulog eh. Hindi lang kayo kasi talagang hindi ko mapigilan sarili ko. Kasi nasobrahan ko yung kanin. At saka yung baboy. Kanin, baboy. Yun po yung kinain ko kanina. At dito sa 1 Kings chapter 22, verse 42, kung ating titignan po yan, in verse 42, by the way, masarap yung mga kinakain po natin. Pero mas masarap po yung makinig ng salita ng Diyos. Kaya bantayan po natin yung mga verses. Baka mamaya, lumalangoy na kayo dyan sa swimming pool. Ano po? Okay, verse 42. Jehoshaphat was 35 years old. Si Jehoshaphat po yan, when he began to reign, nung siya po ay nasimulang maghari, and he reigned 25 years in Jerusalem, which is the capital city. At dito na rin po yung templo, and his mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi. So 25 years po yung kanyang panunungkulan sa Jerusalem. Nung siya po ay humalili bilang hari, mga kapatid, ay 35 years old na po siya. Ang 1 Kings chapter 22, meron pong brief account na nangyari po yun. Ito po ay i-read with in 2 Chronicles chapter 17 to 22, giving a more comprehensive account ng boyan yung kabuuan ng kanyang paghahari. At during his reign, makikita po natin kung ano po yung na-accomplishment, mga kapatid. Nung panahon ng kanyang paglilingkod, nung panahon ng kanyang panunungkulan. 2 Chronicles chapter 17, verse 9. 2 Chronicles chapter 17, verse 9. Ganito po ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. And they taught in Judah and had the book of the law of the Lord
cities of Judah and taught the people. Pinrioritize po niya yung salita ng Diyos kung siya ay naghahari, mga kapatid. Alam niya yung prinsipyo ng Matthew chapter 6, verse 23 na naipangaral ko kanina. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung alam po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ho tayo talunan, tandaan po natin. Hindi ka kaawa-awa na Kristiyano, hindi ka, anong tawag dito, hindi ka talunan sa paglilingkod, sapagkat alam po natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, but seek ye first. That is our priority, to seek first the kingdom of God, na gaya na ginawa ni King Jehoshaphat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano na yung righteousness? Ano ang letter P po yun? That is our principle. His righteousness. It is not your righteousness. Hindi mo sariling katuwiran, kundi katuwiran ng salita ng Diyos, which is our final authority. And His righteousness, sabi ni Biblia, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabi na some of these things, but all these things shall be added unto you. Makikita po natin yung blessings, makikita po natin yung prosperity, makikita po natin yung promise ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng kaparahanan sa ating buhay kung paano po tayo magtagumpay. Bago ka nabuo na bilang tao, dun sa reproductive system, millions and billions of cells ang dumaan. Alam mo, kapatid, isa lang dun ang survivor. Alam niyo ba yun? Alam niyo yun sa reproductive system? Billions and millions dun sa reproductive system, ikaw lang ang nabuhay. Hindi ka pinapanganak. You are already a victorious. Di ba, mga kapatid? Opo, ikaw ang pinili ng Panginoon roon. Ikaw ang pinakamalakas doon na pinili ng Panginoon para ikaw ay mabuo for a reason and for a purpose. At kung ating titignan ang 1 Kings, ang 2 Chronicles chapter 17 verse 9, yung book of the law, they taught the book of the law with them in the cities of Judah and taught the people. 2 Chronicles chapter 17 verse 12, tignan po natin, and Jehoshaphat waxed great exceedingly, and he built in Judah castles and cities of So, ibig sabihin, sa kanyang panunungkulan, mga kapatid, ay napaka-successful, napaka-prosperous ng probinsya. Wala na silang pangangailangan sapagkat lahat na nandun. Ginawa na, itinayo niya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Pagdating po ng verse 13 ng 2 Chronicles chapter 17, verse 13, and he had much business in the cities of Judah. And the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. And these are the numbers of them according to the house of their fathers. Of Judah, the captain of thousands, Adnah the chief, and with him mighty men of valor, 300,000. Pati po yung kanilang, hindi naman po yung kanilang economic ay napalakas nila. Meron silang economic stability, meron silang yung kanyang military ay stable, mga kapatid. Kaya makikita po natin na napakaganda
Chronicles chapter 20, shortcut po natin, 2 Chronicles chapter 20. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Meron pong nagkaroon ng matinding problema. Makikita po natin sa verse 1. 2 Chronicles chapter 20, verse 1. Kaya huwag po kayong matutulog. Baka magkaroon po kayo ng malaking problema. Okay. Sabi ko ng Biblia, and it came to pass after this also. Pagkatapos lahat ng mga nabagay na ito, na-establish na lahat ng mga pangailangan, yung kanilang military, they built castles, yung mga kastilyo, yung mga big cities, mga kapatid. At sabi po ng Biblia, it came to pass after this also that the children of Moab, the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Ang naging problema, mga kapatid, dito kung titignan po natin, in verse 2, then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea, on this side Syria, and behold, they be in Azazon Tamar, which is Engedi. Unang bagay na makita po natin ngayong umaga, ngayong hapon po rito, the problem. The problem. Gusto kong namagatan yung ating pag-aaralan ngayong hapon, hope. Hope. Hope in the midst of your battles. Pag-asa sa gitna ng inyong pakikipagbaka. Ang pakikipagbaka po natin bilang mananampalataya ay araw-araw po yan sa buhay po natin. Ang problema ay kumakatok araw-araw. Talagang sinusuyo ka po niyan. Pinipilit kang pabagsakin yung ministry, yung family, yung fellowship, mga kapatid, yung trabaho mo. Ang lahat ng mga bagay na yan ay puntirya ng kalaban yan sapagkat ayaw ng kalaban na ikaw ay matagumpay. Kaya lahat dito makikita po natin nasa period po tayo ng struggle. Sinong hindi nag-struggle? Financially struggle. Nag-struggle sa family. Nag-struggle sa fellowship. Lahat po yan, mga kapatid, ay dumadaan po tayo sa struggle ng buhay sapagkat hindi po natin kaya po yan. Kaya sabi ng verse 2, then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude. Yung kalaban, mga kapatid, is a great multitude. Mga anak ni Ammon, anak ni Hugbo ni Moab, hugbo ng mga Ammonita, napakarami po nila, mga kapatid, against sa isang probinsya. It is there cometh a great multitude. The problem is, the great multitude overcoming, yung problema makikita po natin ay great multitude. Maaaring ang pagsasalarawan ng great multitude po na ito ay it is the multitude of discouragement. Saan nagsisimula ang discouragement? Sa problema, sa sarili mo. Tignan mo yung sarili mo. Anchok na anchok ka. Kapag nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba, kapatid? Nakaka-anchok. Sabi ba, Elder Ben, sana ulit kami bababa sa gapan ba o sa gimba? Kasi ako nawala na eh. Ay hindi der sa balok, ay ganun ba? Matagal na kami pabalok-balok, pero hindi pa rin namin alam yung lugar. Nawawala pa rin kami, mga kapatid. Kumbaga, ibig sabihin yung problema, paulit-ulit lang. Pinupuntahan ka rin, dinadalaw ka ng mga problema. It is a great multitude. Kaya minsan nag-i-struggle po tayo sa buhay.
Kuminsan kahit yung paglilingkod po natin, hindi natin ma-priority. Kaya kailangan po natin magkaroon po tayo ng good courage, mga kapatid, para labanan po yan, para i-overcome po natin mismo yung ating mga sarili. Marami tayong overcome sa sarili natin. Yung sarili ko nga, hindi ko nga ma-overcome na. Pangit ko na, hindi naman dati ganito ang mukha ko. Umangit ako sa problema ng maraming kapatid. Kaya gusto kong subukan yung RRYX system ba yun? Baka sakaling ma-molding ulit yung yung mukha ko, mabatid. Kaya mahirap eh. Overcoming the great multitude of discouragement. Maraming sari-saring mukha. Parang miyembro. Kapatid, anong problema mo? Eh, pastor, baka meron kang dyan. Wala kami nasasaing eh. Kung 100 yan, pupunta sa'yo. Di ba problema mo? Mahirap. Mahirap i-deal yung mga problema, kapatid. Okay. Kung ating titignan, yung panahon ni Jehoshaphat, it is a multitude of discouragement. Kaya, number 2, verse 3 na tayo, para maganda. 2 Chronicles chapter 20, verse 3. And Jehoshaphat feared. Natakot po si Jehoshaphat. Sino pong hindi takot sa problema? Ano ang kadalasang problema nyo? Sabi ng pastor, lahat ng problema nyo, dalhin nyo sa Panginoon. Binuwat yung asawa. Didala sa altar. Panginoon, ito po yung aking asawa, dinala mo ito para mabago. Di ba nung nananalangin ka, binigyan ka ng ang panalangin mo sa asawa mo give me a right woman. Bigyan mo ako ng tamang babae na makakasama sa gawain, sa ministry, sa paglilingkod. Eh nung naging kayo, anong nangyari? Laging siya ng tama. Kasi bakit? Answer prayer ka eh. Kaya lahat ng mali ng asawa mo, tanggapin mo. Pinag-pray mo yan eh. Tinanggap mo yan. Pinakasalan mo yan. Huwag mo namang pagsisihan. Kasi mali mga kapatid. Mali mga kapatid. Till death do us part. Ano ba yung sabi ng Bible? Yung sa yung pinagsama na, let no man put asunder. God? Ano yung verse na? Ano yung complete verse na? Sige, hanapin natin. Maganda po kasi yun eh. What God hath joined together, let no man put asunder. Pero iba yung pagkabasa ng iba dyan eh. Alam niyo kung ano yun? When what God hath joined together, let no man put us under. Yun yung pangalawang version po dyan. Kaya mahirap mga kapatid, kahit saan ka lulugar, kahit saan ka pwesto, yung problema nandun pa rin. Lalo kung sumobra ang toyo. Ang kadalasang sakit niyan lalaki. Ang mga babae, ang sakit niyan puro lalaki. Alam niyo kung ano yun? Menopause. Kaya walang ang lalaki dyan, mga kapatid. Kariko-riko, magkakaroon ka ng courage, ihiwalay mo ba ito o hindi? Mag-iisip ka eh. Huwag ka nang magsisi. Pero kung mag-aasawa ka, siguraduhin mo rin kung babae yan o lalaki. Kasi sa panahon po natin
natin ngayon, mahirap na. Hindi mo na ma-define, mga kapatid, sapagkat napakahirap. Okay, the problem number 2, the preparation. Nung sila po ay nagkaroon ng problema, ganito po yung kanilang ginawa in verse 3. And Jehoshaphat feared the Lord. Nung siya ay dumating yung takot sa kanyang buhay, ang sabi niya, and set himself, he set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Nagkaroon siya ng pangamba, nagkaroon siya ng takot. Bakit? Sapagkat yung buong probinsya, buong family, yung buong bayan o buong probinsya ng Judah ang mapapahamak po rito. Yung buong kanyang kinasasakupan ang mapapahamak. Yung buong colony, kumbaga sa bis. Yung colony nun ay dapat maprotektahan, mga kapatid, laban sa mga kaaway. Kaya natakot mga kapatid si Jehoshaphat. Jehoshaphat feared and set himself. Pag sinabi mong set the table, prepare the table. He prepared himself in the Lord. Hindi niya pinrepare yung kanyang mighty men of valor, hindi. Kundi siya ay humingi ng tulong sa Diyos na buhay. Humingi po siya, hinanap niya ang Panginoon and proclaim a fast throughout all Judah. Kapag tayo ay magkaproblema, huwag mo agad hanapin yung kapitbahay mo para ipagsabi sa kanya kung ano yung problema ng mag-asawa. Ang pangit mo. Walang kinalaman ng kapitbahay mo, imamamarites ka pa. Lalo na kung pastor. Mahirap yung buhay ng pastor. Leader po ito mga kapatid. Hinanap niya ang Panginoon. He seek the Lord. Dapat ganun ang gawin po natin, mga kapatid. Bigyan tayo ng karunungan ng Diyos kung paano po natin ma-overcome yung mga problema na kinaharap po natin sa buhay. For 23 years, imposible walang problema ang Muntinlupa. Marami hanggang ngayon. Totoo po yan, mga kapatid. Maraming problema. Hindi kaya, hindi matapos-tapos ng problema. At dito, they set himself to seek the Lord. And then, verse 4. So verse 3, and proclaim a fast. He proclaimed a fast throughout all Judah. At siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Judah. Verse 4. Verse 4. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Number 3, makita po natin yung prayer. Una, the problem. Number 2 is the preparation. Number 3 is their prayer. They ask help of the Lord. Kaya mga kapatid, yung panalangin, isa po ito sa pinakamagandang bagay sa buhay po natin na hindi po natin dapat bitawan. Napaka-powerful po ng panalangin, mga kapatid. Sa panalangin, wala pong imposible sa Panginoon. Amen. The Lord is our strong tower, sabi po ng Biblia. Alam niyo yung tower, yan po ang nagtatakon ng signal para makapag-communicate po tayo sa telecommunication. Pero ang strong tower po natin, sabi ng Proverbs, ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi kailangan ng battery, hindi kailangan malobat po yan, mga kapatid. Unlimited. Dial Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and I will shew thee great and mighty things which thou doest not. Kaya si Jehoshaphat, ang isa sa mga bagay na ginawa niya para mapagtagumpayan yung mga struggle, yung great multitude sa kanyang buhay,
they prayed. He proclaimed a fast through all Judah, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Sana mapalakas pa natin yung ating prayer meeting during midweek sa ating service. Sapagkat ang isa sa mga kalakasan po natin, mga kapatid, ay yung pananalangin. Kailangan po nating manalangin. They came to seek the Lord. Verse 5, mga kapatid. Verse 5. Ano yung kanilang panalangin? And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, ito yung kanilang panalangin, O Lord God of our fathers, thou art not thou God in heaven? Hindi baga ikaw, Panginoon, ang Diyos ng aming mga magulang, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? So he kinilala po nila, mga kapatid, yung soberenya ng Panginoon, that God is sovereign in all things. And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen, and in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee. Alam niyo ang problema? Bahagi na po ng buhay yan. May purpose kung bakit dumarating yan. Para mapatatag ka, para mapalakas ka, para mapatibay ka. Kapatid, yun po ang layunin kung bakit mayroong problema. Hindi para pabagsakin po tayo sa pamamagitan ng mga problema, kundi para palakasin, mapalakas yung ating pananampalataya sa Panginoon. Verse 8, and they dwell therein. And they dwell therein, and have built a sanctuary therein for thy name, saying, if when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. Verse 10, and now behold, the children of Ammon, and Moab, and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them, and destroyed them not. Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit. Binabasa ko lamang po yung kanilang panalangin. Verse 12, O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Hindi ba natin makikita na kung minsan we lost our composure because of these problems. Pero sabi po ng Biblia, but our eyes are upon thee. Nakatuon yung aming kamay, yung aming mga mata sa iyo. Nakatingin yung aming mga mata sa iyo, O Diyos. Amen. Sapagkat kinakain na tayo ng mga problema ng buhay. A multitude of discouragement. A multitude of depression. Yung depression, napakahirap na kalabanin yan.
Sarili mo yan. Talagang mag-struggle ka dyan. Subukan mong walang pera. Dating may hawak-hawak ka ng pera, subukan mong mawala lahat yan. Di parang depressed na depressed kapag wala kang pera. Tama? Bakit kaya ganun? Nakaka-depress walang pera? Mahirap. Parang feeling mo, parang wala ka ng kwenta kasi wala kang pera. Kaya talagang minsan ang diablo yan talagang ginagamit para matinag po tayo. Pero alam niyo mga kapatid, we can overcome this discouragement. Nung sila ay nananalangin, verse 13, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Ibig sabihin, ang involved dito ay yung buong pamilya. They stood before the Lord with their little ones, with their wives, and their children. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Joel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asa, came upon the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken ye, all Judah, ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. The battle is not yours, but God's. Lagi nating tandaan, ang pakikipagbaka ay hindi po sa atin, kundi sa Diyos. Amen. Ang ating protector, ang Panginoon, against our enemies, mga kapatid. Kaya ang mananampalataya, hindi po yan talunan. Dito sa verse 15, ito po yung pangako ng Panginoon na dapat po tayo maging kalmado. Hindi tayo dapat magpanik, mga kapatid, kundi dapat po tayo magtiwala. Sabi po ng Biblia, Be of a good courage, and ye shall strengthen your heart. Why? Because your heart is broken. Your heart is troubled, mga kapatid. Your heart is broken. Your heart is backslidden. Ano pa? Kaya wala ka na sa Panginoon eh. Bankrupt. Pag tinamaan ng puso, talaga kahit sa pag-ibig lahat, ibigay yan eh. Tama? Oo. Bakit? Total depravity yan eh. Desperate, deceitful and desperately wicked. The battle is not yours, but God's. Lagi natin tandaan. Lagi ito ang tinitira ng kaaway. I-discourage niya yan. Pag na-discourage yan, ang hirap po yan i-restore. Mga kapatid, pag ang puso natin yan ang nasira, mahirap i-restore yan. Mahirap pagkaroon pa ng heart transplant. Mahal ang magpa-heart transplant. Mga kapatid, kaya alagaan po natin yung puso natin. Dapat yung puso na yan, kapatid, ay matatag. Sapagkat lagi po yan ang tinitira ng kaaway. The promise is the battle is not yours, but God's. Madali lang po tayo matapos. Verse 16, Tomorrow ye go down against them, behold, they come up by the cliff of Ziz,
and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Verse 17, sabi po ng Biblia, ye shall not need to fight in this battle. Hindi na ho natin kinakailangan makipaglaban sa pakikipagbakang ito sapagkat sabi ng Panginoon, stand ye still and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord be with you. Verse 18, mamatid. Anong sabi? Verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. That is the power of prayer. Huwag mo natin i-unplug yung panalangin sa buhay mo natin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17 mo yun? Pray without ceasing. Tinagalog, kahit wala sisising, manalangin ka. Alam niyo mga kapatid, yung panalangin, dapat yun ang ano natin, bungat natin araw-araw. Ang pananalangin sa buhay po natin, kinuman po ng Panginoon sa atin. Ang pananalangin sa Panginoon, hindi lamang yung panahon na may problema ka, kahit wala kang problema, kahit ikaw ay nasa panahon ng tagtog ng tagumpay, dapat din po tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Huwag po natin kalimutan yung pangako ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Verse 22. Verse 19. And Levites, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of Korah stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Verse 21. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness. And as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Anong nangyari? Verse 22. We will see the protection in verse 22. And when they began to sing and to praise, anong ginawa ng Panginoon? The Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them, and when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Yung mga sumalakay, ang nangyari sa kanila, sila-sila lang pa yung nagpapatayan na akala nila kalaban na nila yung kasabuka, hindi pala. Kasamahan na pala nila. Maparin. Kasi ang Diyos kapag nagbigay ng confusion sa kalaban, talagang ano yan eh. Hindi yan magtatagumpay. We will see the protection. Verse 25, and Jehoshaphat
And his people came to take away the spoil of them. They found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, keep your composure in time of trouble. Trust in the Lord. The battle is of the Lord. Stand ye still and see the salvation of the Lord. Be of good courage, and ye shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Alam niyo mga kapatid, wala naman tayong ibang pag-asa sa mundo nito. Ang Panginoon lang. Hindi ko yung yaman natin. Hindi ko yung matapos mo. Hindi yung karunungan natin. Kundi ang Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay. Why? Because we are just stewards. Ang paglilingkod ay stewardship, hindi po ownership. Tandaan po natin. Kung anong meron sa iyo, biyaya ng Panginoon sa iyo. Yung kalusugan mo, yung material na bagay na meron sa iyo, mga anak ng pinagkatiwala, lahat ng bagay na meron, tandaan po natin, hindi natin pagmamayari yan, katiwala lang po tayo. Nawa, matuto tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng gagawin. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi po tayo talunan. Lahat po tayo ay nasa katagumpayan. Pagpalain tayo